Lagi nating tatandaan, ang Diyos daw po ang ating kalakasan. Ibig sabihin, kung tayo nanghihina, ang kalakasan po natin ay ang Panginoon. Hindi po kung sino-sinong tao. Hindi ang kaibigan mo, hindi ang kamag-anak mo, hindi ang kasama mo, hindi ang kakilala mo. Ang Diyos ang ating kalakasan. Magandang umaga po sa inyo lahat. At lalo tigit po sa ating Panginoon. Ano po? So, tayo pong muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Diyos. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ang sabi po dito, ang Diyos ang ating kalakasan. Kaya po, sa panahon pong tayo may problema, sa panahon pong tayo may pagsubok, sa panahon tayo may sakit, sa panahon tayo ng hina, lagi po nating tatandaan, ang Diyos po ang ating kalakasan. Hindi po kung sino-sino. Ano po? Ang sabi sa aklat ng awit, 46, talatang 1, sulat ni Haring David, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. So, sabi po niya dito ni Haring David, ang Diyos daw po ang ating lakas. Ibig sabihin, kahit gaano po tayo kagaling, anumang meron po tayo, ano po, ang Diyos dapat ang ating maging kalakasan. Kaya nakalimutan po sa mga tao, lalo na po yung walang Diyos. Kapag may tinatagong galing sa sarili, ay akala niya siya talaga magaling. Kaya bandang huli, tinatamaan po ng galing. Ano po? Lagi nating tatandaan, ang Diyos daw po ang ating kalakasan. Ibig sabihin, kung tayo nanghihina, ang kalakasan po natin ay ang Panginoon. Hindi po kung sino-sinong tao. Hindi ang kaibigan mo, hindi ang kamag-anak mo, hindi ang kasama mo, hindi ang kakilala mo. Ang Diyos ang ating kalakasan. Ay, ako'y nanghihina. Ako'y nanghihina. Makapunta kaya kay Kumari at para naman lumakas-lakas ako. Para lumakas na yung uso lang pala lumalakas. Oh, pagpunta sa Kumari, pag uwi, malakas na yung uso. Siya, masarap. Si Pari, kita mo, Mari. May lapit na sa akin. Pagpunta na sa kabilang bahay. Lumakas. Lumakas ang pagiging chismosa. Ano po? Pero ang sabi sa Biblia, ang Diyos daw po ang ating kalakasan. Kung may sakit, sino daw ang kalakasan natin? Ang Diyos, hindi po si Mang Kitwing. Sumakit lang yung balak may takbo kay Mang Kitwing. Ano po? Tapal agad dito ng dahon ng gabi. Binugahan. Ay, di lalong naliyo sa amoy ng buga. Ano po? Ay, malakas na ako. Hindi po. Ang Diyos ang ating kalakasan. Tandaan natin. Kaya pag may sakit, sa Diyos po tayo hingi ng kalakasan. Ano po? Hindi ko po sinabi huwag kayong pumunta sa doktor. Ay kung may pera kayo, di pumunta kayo sa doktor. Huwag po kayo Mang Kitwing. Tinamaan man po natin kapag may kayo Mang Kitwing kayo. Ang may sakit kaliwang paa, hihilutin kanan. Ang lupit talaga. Ano po? Hindi. Tapos bubulong-bulungan pa. Hindi mo naman alam kung ano binubulong sa'yo. Di ba? Ang Diyos po ang ating kalakasan. At kung pagdating po sa Biblia, kung tayo po may sakit, sa mga doktor po tayo pupunta. Sapagat ang doktor, iyan po ay nilikha ng Diyos para po magamit sa ating kagamutan sa katawan. Di po ba? So lahat ng bagay po ay nilikha ng Diyos na may kanya-kanyang layunin. Kaya kung ikaw ay nanghihina, sa Diyos ka po magbibigay ng kalakasan. Wag lang natanggihan ng kanyang kapatiran na umutang ay nanghihinanay. Si brother, si sister, kapapatimbang ng kupra, nanghiram ako, hindi ako binigyan. Ano? Ano ba naman yan? Hindi na nga ako magsisimba. Kailangan ang kalakasan natin ay ang ating Panginoon. Ano ngayon kung hindi ka pinahiram? Di ba? Alam mo kasusyo. Bakit kasusyo ka ba nung magkukupra? Para magalit ka? Matindihan na po ng utang na, galit pa. Pag pinagbigyan, singilin mo, galit pa din.
Kaya siguro hindi na pinautang. Di po ba? Kaya kapag tayo daw po ay nanghihina, kasi sa dami nga naman ng problema eh. Ano po? Sa dami ng pagsubok eh. Pag hindi ka nga naman nanghina, daming problema, daming pagsubok, kulang naman sa kain. Ba't di makaulam ng bulalo ng pampalakas? Puro na lamang tuyo. Eh talagang manghihina. Ano po? Ay ang Diyos ang ating kalakasan. Kaya kapag may problema, manalangin ka agad sa Panginoon. Ano po? Para ikaw ay lumakas. Dahil pag tao ang inasahan mo, pagpunta mo sa taong akala mo magpapalakas sa iyo, ay baka mas matindi pa sa problema. Kapatid, inahawa ka pa, dumagdag ka pa. Imbis kayang-kaya yung problema, dumating ka pa, ano po? Dumagdag ka pa sa problema. Kaya pag may problema, ay sa Diyos po talaga tayo lalapit. Sapagkat ang Diyos ang ating kalakasan. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Di ba? Ang Diyos daw po ang ating kanlungan. Kung sinabing kanlungan, ano ba yung kanlungan sa Tagalog na mas malinaw? Oo, kublihan. Silungan. Na po, pahingahan. Tama? Pag nabibilad ka sa init, maghahanap ka ng kanlungan mo eh. Pag mainit ang problema, pag mainit ang paligid, pag mainit ang panahon, hanap ka ng kanlungan. Yan. Kaya sa Panginoon po tayo manganganlong. Kapag tayo'y punong-puno ng problema, sa Panginoon tayo manganganlong. Sapagkat ang kanlungan, iyan po ay ang ating kalakasan. Diba? Kapag may bagyo, saan ka pupunta? Ay, magandang kanlungan. Di ba? Kapag mainit na mainit ang panahon, saan ka pupunta? Ay, di siya, kanlungan. Kapag punong-puno ka ng problema, saan ka pupunta? Sa kanlungan, ang ating Panginoon. Ano po? At ang sabi sa ikalawa, at handang saklolo kung may kaguluhan. Ang Diyos daw po ay laging nakahandang sumaklolo sa bawat isa sa atin kung sakali man kung may kaguluhan. Di ba? Napakaganda kung naglilingkod sa Panginoon. Pag gulong-gulo na ang isip mo, ang Diyos po ay sasaklolo. Kaya nga po maraming nawawala sa sarili. Pumunta ka po sa mental. Oh, ang dami doon sila. Ang dami, punong-puno. Ang malupit niyan, ilang taon na sila magkakasama, hindi pa magkakilala. Di ba? Hindi alam ang mga pangapangalan. Bakit? Dahil sa dami ng problema, ay walang sumasaklolo sa kanila noong panahon yun, kaya nawala sila sa kanilang sarili. Bakit? Eh wala silang Diyos sa buhay eh. Sinasabi siguro may Diyos nung okay pa, pero hindi nakikita sa kanilang buhay. Iba yung may takot sa Diyos, iba yung nakakakilala sa Diyos. Kasi lahat ng tao may kinikilalang Diyos, di po ba? Pero hindi lahat ng tao may banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ano po? Magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. At kapag tayo daw po ay may problema o kaguluhan, ang Diyos daw po ay handang sumaklolo. Kaya nga po ang tahanan nawawasak eh. Bakit? Eh walang Diyos eh. Nagkagulo eh. Oh, sinuntok sa mukha yung babae. Ano po? Hanggang sa sila'y magkahiwalay. Ngayon, wasak na ang pamilya. Bakit? Eh walang Diyos eh. Di po ba? Pero kung may Diyos sa buhay, hindi po hahayaan ng Panginoon na mawasak ang isang tahanan kapag ito ay may takot sa Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos na po ay handang sumaklolo kung may kaguluhan. Ano po? Kaya napakasarap po na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay handang sumaklolo sa bawat isa sa atin. Kaya hindi dapat tayo matakot. Bakit? Kung may kaguluhan man. Bakit? Kaya ang Diyos po ay sumasaklolo sa atin eh. Bahala sila magkagulo dyan. Hindi ako matatakot. Ba't ako matatakot? Di naman ako kasali dyan. O di po ba? Di ba pag anak ka ng Diyos, nagkakagulo na. Ilang beses ko nang naranasan dyan. Ating gabi nagsisigawan, nagwawala. Hindi ako natatakot.
Ay bakit ako matatakot? Ano? Bakit ako matatakot sa kanila? Ay anak naman ako ng Panginoon. Hindi naman ako kasali sa kanila. Di po ba? Kaya napakasarap pong maglingkod sa Panginoon. At kung may problema, agad tayong sinasakluluhan ng Diyos. Di ba? Naranasan niyo po ba ang isip niyo gulong-gulo na? Sino po hindi pa nakaranas sa inyo ng isip niyo ay magulo na? Hindi pa? Wala pa? Meron pa pong hindi nakakaranas? Ha? Ano? Ha? Ay, ranas na ranas. Akala ko meron pang hindi nakakaranas ay talagang pararanasin natin. Ano po? Isang pukpok lang ng tubo sa ulo yan. Ay, sabihin mo, bakit kaya ako ni Pastor pinalo sa ulo? Ay, magulo ka ng isip mo. Di po ba? Lahat ay nakakaranas ng kaguluhan ng isip. Oo. At kapag wala kang Diyos, kapatid, mabablock po yung utak mo. Dahil yung memory mo ay mababa, sasaksakan ng malaking program, magbablock out ka po. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, kahit anong saksak ng problema yan, ang laki ng gigabytes ng ating utak pag nasa Panginoon. Hindi po maghahang yan. Bakit? Dahil nilikha ka ng Diyos. Ano po? Nilikha ka ng Diyos na may sariling katalinuhan. At kung may kaguluhan, sasakluluhan ka ng Panginoon. Kung masaklap kasi problema na, pinroblema mo pa Lupit. Bakit mo po problemahin ang problema? Ang malupit pa nga sa iba, problema pati ng iba, pinoproblema. Ang bagsi. Hindi pa nga tapos yung problema mo sa anak mo. Hindi pa tapos yung problema mo sa asawa mo. Hindi pa tapos yung problema mo sa sarili mo. Nabalitaan yung kapitbahay may problema. Pinroblema pa. Yan. Susunduin ka ng ambulansya. Susunod. Para dalhin sa Mandaluyong, sa mental. Hayaan nating problema ang mamroblema sa problema. At pag iyan ang ginawa natin, lalayas sa atin ang problema. Sige, pag pinoproblema mo ng gusto yan, may matutulong ba sa iyan? Higa, masusolusyonan ba yan? Ano? Ang mabuti pa, kapag puno-puno ka ng problema, manalangin ka sa Panginoon. At magkalma ka. Just relax. At kapag ikaw ay nakarelax, makakaisip ka po ng kasagutan. Oo. Kaya nga po sa digmaan hindi pwedeng ang pinuno mahina ang utak. Hindi pwedeng ang pinuno mahina ang utak. Dahil sa digmaan, kapag ang pinuno ay magaling, matalino, malakas ang loob, matapang, diyan po nagtatagumpay ang laban. Ganon din po sa ating buhay Kristiyano. Tayo po ay nakikipagdigma sa mundong ito. Ang kalaban po natin ay hindi natin nakikita. Pero meron din nakikita. Na po, nakikita mo siguro yung iyong kamag-anak, yung iyong kakilala, yung iyong kapitbahay, nakikita mo, pero ang totoo, hindi po sila ang kalaban mo. Hindi sila ang kalaban mo, ano po, sinususot ka lang ni Satanas. At gagamit po yan ng tao para ikaw ay galitin. Alanganin namang dayuhin ka pa. Natural, yung nasa malapit na. Kalimitan nga po nasa bahay mo lang Oo. Kalimitan nasa bahay lang. Alanganin namang kunin pa rin Satanas yung kapitbahay mo para galitin ka. Minsan kasama mo lang sa bahay. Ako pa man din magsisimba linggo-linggo Kung hindi lang ang linggo. Ano po? Tapos pag uwi galing simbahan, nagagaling ko ng simbahan, wala pang sinain. Basagin ko yung kaldero niya Kung hindi lang ako galing simbahan, basag yan. Kasi mukha mo yung basag yan. Ano po? Hindi naman gagamit si Satanas ng malayo Talagang kalimitan ay kalapit mo lang. Minsan pa nga, sarili mo pa ang kalaban mo Di ba? Naranasan niyo po bang makalaban yung sarili niyo minsan? O minsan, iniisip ko yung sarili ko, pag hindi ko kaya, ba't hindi ko kaya? Ano po? Hindi pala kaya. Hindi nga. Tumahimik na lang. Hindi mo na nga kaya, kinakaya mo pa. Mapupuno ka po ng problema. Pero lagi nating tatandaan, kapag nasa Panginoon po tayo, kung may kaguluhan, ay handa po siyang sumaklulo. Ano po? Kagabi, muntik akong gusto na maupang kasuhin kagabi buti na lang nakuha sa panalangin sa biyaya ng Diyos. Di dapat matakot.
mundo'y mayanigman. Diba? Ang sabi sa Biblia, huwag kang matatakot kahit daw po mayanigman ang mundo. Ibig sabihin, kung punong-puno ng kaguluhan sa mundong ito, ay huwag kang matatakot. Nag-pandemic. Alam mo? Nagkaroon ng COVID, walang trabaho. Ay may balita, magkaka-COVID na naman daw. Sabi, COVID daw. Anong sabi ng Panginoon? Huwag kang matatakot. Ang masaklap yan, wala pang COVID, atakahin ka na sa puso eh. COVID! COVID! Naku, hindi ka na inabot ng COVID, kapatid. Siguraduhin ko sa iyo. Hindi ka abutin ng COVID. Ang daming namatay po yung panahon ng COVID. Siguro hindi po sa sakit sa COVID. Baka sa sakit sa puso. Natatakot sila sa problema, sa sakit. Lagi po nating tatandaan, sabi sa Biblia, mundo man daw po ay mayanig, huwag po tayong matatakot. Ibig sabihin, kahit punong-puno na po ng kaguluhan sa mundong ito, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, ay huwag tayong matatakot. Eh ano ngayon kung magka-COVID? Ay lahat ng pangyayari ay nagaganap sa panahon itinakda ng Diyos. Ibig sabihin, itinakda ng Diyos yan. At anong gagawin niya sa kanyang mga anak? Proteksyonan niya ang kanyang mga anak. Oh, may namatay ba sa inyo sa gutom? Nung nag-pandemic? Ang namatay yata yung kapitbahay niyo eh. Namang problema eh. Wala kang trabaho dyan. Bakit kain ang kain niya yung pandemic? Yan, si tuloy namatay. Kapit problema. Namang problema, hindi naman niya problema. Kaya kahit magkagulo ang mundo, basta tayo naglilingkod sa Panginoon, wala kang dapat ikatakot. Eh, sa Satanas na, hindi tayo takot eh. Sa problema pa. Diba? Oh. Kaya wag po tayong matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako nangangamba. Di ako nababalisa. Kasama natin ang Diyos. Diba? Kaya wag ka pong matatakot. Kaya wag na po kayo magtaka kung ako po talaga ay may angking tapang dahil kasama natin ang Diyos. Diba? Sa Diyos lang ako takot. Pero pag si Satanas ang kaharap ko, naku po. Kahit nakita niya sa akin lahat ng sungay niya, hindi ko siya katatakutan. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Kaya kahit punong-puno tayo ng problema, kapag kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Hindi po tayo matatakot. Hindi tayo malulunod sa problema. Hindi tayo magagabi ng problema. Hindi tayo matatalo ng problema. Hindi po tayo babagsak sa problema. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kapag ang isang Kristiyano duwag, baka hindi niya po kasama ang Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay tapang at lakas sa isang tao. Hindi naman po sinabing yung mga nagwawala dyan pag ating gabi matapang kasama ang Diyos. Ano po? Pag ang tapang niya wala sa lugar, hindi niya po kasama ang Diyos. Si Satanas ang kasama niyan. Kung pag nalalasing nagwawala, pag nagagalit nagwawala, hindi po yan. Pero ang tunay na matapang, ito po sasabihin ko sa inyo, ang tunay na matapang, nagtatagumpay sa problema. Yan ang tunay na matapang. Yung inaabot ng uban sa buhok, ano po? Yung inuuban ng buhok, nauubos ng ngipin sa katandaan, pero nabubuhay, yan ang tunay na matapang. Ano po? Kaya pag pumuti pa ang buhok nyo, huwag niyong pinturahan ng itim. Baka magkakanser ka sa ulo, kapatid. Oo. Huwag nang itago. Tatago mo eh. Sabi sa Biblia, ang uban, iyan po ay putong ng katandaan. Marami pong taong di umaabot sa uban. Oo. Marami naman taong bata pa inuuban ha. Oh. Okay, siguro pagka mga 12 anyos kapag ikaw ay inuuban, pwede mong pinturahan. Ano po? Pero pag senior ka na at inuuban ka na, ay bakit pinipinturahan mo? Gusto mo ulit magbinata? Ha? Baka nagdadalaga o nagbibinata. Ay ano? Yung sabi. Ano po? Kaya nga yung mga uban ko pag binubunot ng anak ko ng asawa ko, hindi ko po pinapabunot eh. Pero pag binunot, makati, masarap. Ay, ayos pala. Oo. Pero kung lahat na yung uban bubunutin mo, ay, makakalbo ka niyan. Hindi ko ba? Wala nang tutubong uban. Oo. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay puting-puti ng buhok, ay kapatid, marami na po pinagdaanan yan. Marami na pinagdaanan yan. Opo.
At yun ang tanongin natin kung bakit sila nagtagumpay. Minsan nga, at kalimitan, pag ako may nagiging kaharap na matatanda na talaga. Araw sila hirap na lumakad eh. Tinatanong ko ang sekreto nila kung bakit sila tumanda ng ganun. Opo, kalimitan po talaga walang bisyo. Kalimitan walang bisyo. Hindi po sila mahilig sa mga pagkaing napakasasarap. Mahilig po sila sa gulay, isda, o magkarniman, minsan lang. Yun. Ibig sabihin, siya ay nagtagumpay sa kanyang buhay sa mundong ito dahil po sa disiplina sa kanyang sarili. Tayo naman bilang mga anak ng Diyos, kung gusto po nating humaba ang ating buhay, ay magtiwala po tayo sa Panginoon. Dahil pag hindi ka po nagtiwala sa Diyos, hindi po hahaba ang iyong buhay. Sumakit lamang ng kapalasyong dibdib sa kaliwa, kala mo inaatake na sa puso, may sakit ako sa puso, may sakit ako sa puso. Ano po? Ang layo pa naman ng ospital, ang layo pa naman ng ospital. Bakit talaga naman nabubula na yung bunganga? Ninenervous na. Ay matanda na nga eh. Kaya nakakaramdam na kung ano-anong sakit. Huwag kang matakot kapatid. Pag mamamatay ka, kahit hindi ka makaramdam ng sakit sa puso, mamamatay ka. Ang kamatayan ay tinakda ng Diyos sa panahon. Sa kanyang kapanahunan. Kaya bata, matanda, may ngipin at wala. Pag ikaw ay kukunin ng Diyos, kukunin ka ng Diyos. Pero masarap na kunin ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya. Diba? At isa naman ang pangako ng Diyos eh. Pinapahaba ng Diyos ang buhay ng Kanyang mga anak. Malinaw na malinaw po yan. Pero huwag ka magpapasagasa sa pison. Bakit? Hindi ka pangakukunin ng Diyos. Naka-wheelchair ka naman. Aba, ay masaklap naman yan, di ba? Nakausap nga ako sa sundalo eh. Ang kamatayan daw ay nakatakda. Ano pastor, ang kamatayan, napapanahon. Sabi ko, official pa naman. Sabi ko sa kanya, oo nga sir. Pero kung hindi ka pa kukunin ng Diyos, masama namang naka-wheelchair ka. Di ba? Alagain ka pa, pupunasan ka pa ng iyong mga buti kung ikimayaman. Minsan nga kahit mayaman, nakaka-asiwang alagaan, di po ba? Mas masarap kung kunin tayo ng Diyos na nasa sa tamang paraan. Hindi yung bago ka kunin ng Panginoon, ikaw ay ulianin, ano po, dumudumi na sa salawal. Maganda po yung natutulog ka lang. Natutulog ka lang. O, pag-isip mo, patay ka na. Yan ang maganda. Di ba? Bangungot ang inabot. Kakaibang bangungot yan. Ano po? At alam ko kapag naglilingkod ka sa Diyos, pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, hindi tayo pahirapan ng Diyos. Bago niya tayo kunin sa mundong ito. Alam mo, ipapaabot sa atin ng Diyos ang pinakamahabang buhay at meron po tayong happy ending. Pag sinabing happy ending, hindi ka na po magmumukhang pulubi bago ka kunin ng Panginoon. Opo. Pag naabot mo na yung hangganan, doon ka kukunin ng Diyos ng may kasiyahan. Hindi yung gusto ka nang mamatay ng iyong kamag-anak, hindi ka pa mamatay-matay. Eh bakit? Pero 10 taon ka nang inaalagaan, binubuhat sa higaan, pinapaliguan, hinuhugasan. Ang hirap po ng ganun. At ang alam ko, pag ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka gagawin ng Diyos na ganun. Kukunin ka ng Diyos sa tamang paraan na may kasiyahan. Kahit nasa dagat, ang bundok matangay, sa pangatlo po, kahit na magngalit yaong karagatan, ang mga burol, mayanig man magimbal. So, lagi po nating pakatatandaan, kahit kung magulo ang ating paligid, ano man po ang mangyari sa ating buhay, ano po, ang sabi ng Biblia, huwag po tayong matatakot sapagkat kasama po natin ang Diyos. At kapag tayo nangihina na, lagi mo nating sasabihin, ang Diyos ang ating kalakasan. Oh. Kaya lang maraming tao pag nangihina, ay itsahan mo ng 1,000, tumatayo sa higaan, biglang pinapawisan. Ano? Nangihina, pinapawisan ng tumama sa waiting. Ano po? Ang Diyos ang ating kalakasan. Kahit pagkapa mo sa bulsa mo yung wala ka ng pera, ang Diyos po ang ating kalakasan. At kapag ang Diyos ang ating naging kalakasan, magkakaroon po tayo ng tagumpay sa ating buhay sa mundong ito. Kaya, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po dapat tayo umayaw.
Hindi po dapat tayo umalis sa paglilingkod sa Diyos sapagkat sa totoo lang, ang Diyos po ang nagbibigay kalakasan at tagumpay sa bawat isa sa atin. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos ng marami sa iyong biyaya at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat po o Diyos dahil nandiyan kayo upang kami palakasin kung may kahinaan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanan. Ang aming mga mahal sa buhay, pagpalain niyo po at nakasama po namin sila sa gawain niyo, Panginoon. Ang mga wala dito na aming kapatid, ingatan niyo po sila at sa isang linggo, naway makasama po namin sila at kung paano kami iningatan ninyo sa isang linggo na kalipas at pinagpala, mas lalo tigit sa isang linggong aming harapin. Papalang financial, material, physical, lalo tigit o Diyos spiritual, ipagkaloob niyo po sa bawat sa amin at patawarin niyo kami sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.